Ang pinakamalaking katanungan dito mga kababayan, kung nasaan na yung laptop nitong si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Kasi base dito kay Congressman Leviste, nandun daw ang listahan ng mga proponent. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang sa baba. At dito rin sa video na to, pag-uusapan natin ang pagpunta ng GMA News dyan sa site na pinaghulugan o kinahulugan nitong si Undersecretary Cabral. Ito na mga kababayan, base dito sa post ng Abante News Online, teka lang lakihan natin. Inihayag ni Batangas 1st District Rep Leandro Leviste na mayroong umanong listahan sa computer ng umano'y dating Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ng lahat ng proponent ng DPWH insertion. O nasaan na yan? Diba? Nasaan na yan? Hindi man lamang hinanap dyan sa Blue Ribbon Committee hearing ang laptop na yan. Diba? O ito, sabi nitong si Congressman Leviste, may listahan sa computer ni Yumaong Yusek Cabral ng lahat ng proponent ng DPWH insertion. May kopya nito. Kung lumabas lang ito, tapos na ang investigasyon. O bakit hindi pa na? Siyempre, hindi ilalabas yan, Congressman Leviste. Di ba? Yung kay Zaldi ko nga, AI eh. Ano nang to? Yan pa kayang mga listahan na yan. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Ika nga ang katotohanan hindi maitatago yan. Lalabas at lalabas yan. Sa takdang panahon, magkakabulgaran at lalabas yung mga kabalbalan na yan ng administrasyon itong si Marcos Jr. Kung sino-sino man yung mga proponent dito, kasi doon muna tayo sa proponent level. Doon muna tayo kay congressman lang tayo diyan. Dito kay Catalina Cabral, yan yung runner ng mga proponent, 'di ba? Kung sinong gusto maging proponent, alam niyo na kung sino lalapitan niyo. Yan si Catalina Cabral. Ngayon yung listahan niya kasabay ng pagkakasunog ng opisina ng DPWH, kasunod doon ang pagkakawala ng laptop nitong si Catalina Cabral. Ano yan? Coincidence lang? O talagang sinadyang mangyari yan para hindi mailabas ang katotohanan sa ating mga kababayan? Tanging si Catalina Cabral lang ang makakasagot ng mga katanungan na yan na kanya na idadalhin sa hukay. Hindi na natin malalaman kung totoo nga bang nagurgur na siya o lahat yan pawang dula-dulaan lamang para mawala na ang isa sa mga makapagtuturo sa mastermind dito sa malaking korupsyon na to na nangyayari sa ating bansa. Hindi natin itong police report itong si John Vic Remulla magsasalita na siya kaugnay dito sa pagkakahulog o paghulog dito kay Catalina Cabral diyan sa may Benguet. Ito tuloy natin to mga kababayan. Ito. Base dito sa post ng Manila Bulletin. Ito. Yan, Manila Bulletin. Palas condoles with Cabral family say that want derail flood control probe. Nakikiramay ba kayo o nagpa-fireworks kayo? Dalo? Diba? Nakikiramay ba kayo o nagpa-fireworks kayo? Dahil yung isa sa mga makapagtuturo sa mga mastermind dito sa mga maanumalyang flood control project wala na siya ngayong mga panahon na to. Yun lang naman mga kababayan magpapaabot kayo ng pakikiramay? Seryoso? At sasabihin nyo hindi madiderail itong flood control probe. Hindi pa nga nauumpisa na nung hindi madiderail. Wala naman flood control probe. Nasaan yung sa Blue Ribbon Committee? Para sa Malacanang, nasaan na? Tinigil na yon. Wala na yon. Long gun na yon. Matagal nang hinahanap-hanap pero hindi natin mahagilap hanggang sa ngayong mga panahon na to. Nasa na yung ICI? ICI, nasa na? Yung live stream nila, ipapatawag nila yung mga kung sino-sino dyan. Wala silang kapangyarihan. Pagka sinabi ni Cabral ayaw nyo dumalo dyan, wala naman silang magagawa. Kasi nga walang kapangyarihan. Yung Independent People's Commission, nasa na? Anong di madiderail? Wala pang nauumpisahan na investigasyon.
dito sa issue ng mga maanomalyang flood control. Kaya kayo mga addict dyan sa Malacanang, huwag nyo kami pinagloloko. Mga walang iya kayo. Hindi pa nga nauumpisahan, anong di madidrain. Nagkandawalaan na yung mga magtuturo sa mga master mo. Wala na si Amena. Wala na si Adrian Bersamin. Di ba? Wala na rin itong si Traiji Bolivar. Na pag naririnig natin yan, naalala natin si Atty. Vic Rodriguez na nakakuha daw ng sweetheart deal. Sweetheart deal. Sino kayo? Sweetheart deal dito kay Amena Pangandaman. Di ba? O dito tayo. Titingnan natin yung teka lang, hindi pwedeng matapos ang video natin na hindi natin pinasadahan itong Tay Kami Naman. Sa mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng daigdig, pwede ho kayo kahit na kayo mismo mag-initiate ng signature paglikom na signature para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilalagay ko yung Google Drive dito sa video na to, ipipin ko sa taas. Kung gusto nyo ho, napakalaking tulong ho niyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siguro nabalitaan nyo na ho, base doon sa pinakauling examination dito kay Tatay Digong, kanila na hong na-rule out na fit to stand trial daw ho siya. Tayo naman ho dito mga kababayan, sa totoo lang, ramdam na natin na yan ang magiging magiging hatol nila diyan sa pag-examine na yan kay Tatay Digong. Kasi nga ngayong mga panahon na to dumadaan sa napakatinding problema ang ICC at itong si Tatay Digong, siya yung pinaka-trophy nila para iharap sa mga pander nila, sa mga membro nila na meron silang lililitis na isang naging dating presidente, napaka-popular, napakaraming nagmamahal pero nandun siya sa kustodiya nila. Pero wag ho tayo mawala ng pag-asa, di ba? Tuloy-tuloy lang ho tayo sa pagsuporta kay Tatay Digong. At itong pirma na to na Tay Kami Naman napakalaking bagay ho niyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lagay ko lang dito si Congressman Leviste para paalaala dito sa mga siraulo na to na nakabantay ang sambay ng Pilipino dito sa usapin ng mga maanomalyang flood control project na to. Dito tayo sa Magandang araw mga kapuso, nandito po ako ngayon sa Maramal, Sitio Camp 5 dito sa Barangay 4, sa Tuba, Benguet, kung saan dito yung mismo. Pag umakyat tayo ng Baguio, pag nadaanan natin yan, titignan natin yan. Tayo ang mag-investigative journalism dyan. Tingnan natin kung talaga nakakatakot. Kampay ba? Tanda natin. Mong lugar kung saan pinaniniwala ang nahulog si dating DPWH Undersecretary Maria Cabral. Ayon sa paunang investigasyon ng PNP, sinabi ng driver nito na alas 3 ng hapon nang madatnan nila itong lugar at nagpaiwan umano si Cabral para magmuni-muni o mag-isip-isip at dito naman dumiretso ang driver. Hindi dyan nagmumuni-muni. Yung mga lugar na yan, hindi pinagmumuni-munihan yan. Nagpunta si Cabral dyan dahil siguro may plano o kung ano pa man. Pero ang ate sigurado ho dyan mga kababayan, hindi nagpunta si Cabral dyan para magmuni-muni. Takot ka sa height, magmumuni-muni ka sa bangin. Sa may gasolinahan na hindi malayo dito sa mismong lugar at doon hinintay o doon muna tumambay itong driver. Pagkalipas nga ng more or less 2 hours ay binalikan na nitong driver itong si Cabral at nakitang wala na si Cabral dito sa lugar na ito kung saan niya iniwan at nagdiretso siya sa lugar kung saan nag-check-in si Cabral. Wala pa rin, hindi pa rin natatagpuan itong driver si Cabral at humingi na ng assistance dito sa may Baguio City Police Station 8 ng bandang 7 p.m. At mga 8 p.m. naman ay naipaulat na natagpuan ng mga otoridad ang katawan ni Cabral dito sa lugar na ito. Ayun, lalim ho niyan mga kababayan. Ang lalim ho niyan, yung bangin na yan. Ang lalim ho niyan. Sa mga dumadaan dyan sa Cannon Road, alam nyo ho yung daan na yan. Napakalalim ho niyang mga bangin na yan. Di ba pagka dadaan ka dyan, makikita mo yung sapa sa ilalim. Ang linaw ng tubig dyan eh. Ang linaw ng tubig dyan. Ang gandang dyan. Ang gandang mag-swimming dyan pagka di ba? Makikita nyo ho yan kung nasa taas kayo. Talagang pagka nahulog ka dyan, tepok ka dyan. Ngayon, kung diyan man sasagawa yung kanilang mga plano o kung ano pa man, di natin alam kasi hindi pa mapanggang sa ngayong mga panahon na to, di natin alam kung talagang si Cathy Cabral ba yun, kinukumpirma ng pamilya, mga mahal niya sa buhay. Wala akong makakaalam.
Ilang oras na nakakalipas, magbe-24 oras na yan, hindi pa rin na ika nga na autopsiya na inihahanda yung mga katawan niya para ika nga syempre yung exclusive yan sa unang ilang araw siguro sa pamilya muna. Kahit yun lang. Yung maiburol, makita ng sambay ng Pilipino na talagang hindi lokohan ang nangyayari na to sa ating bansa. Kasi itong mga mastermind na to, mga adik ho ito. Lahat to ng extreme na pwede nilang gagawin nila para hindi sila ang mapagbintangan dito sa iskandalo na to, sa totoo lang. Kung inyong makikita mga kapuso, ayon sa PNP ay may taas ito na 20 to 30 meters mula rito sa nasabing National Highway. Sa paglilipot natin kanina dito kapuso, nakausap natin yung manukan na hindi rin malayo dito sa lugar at nabanggit nga niya na may nakita siya na sasakyan na nakatambay doon sa malapit sa gasolinahan ng mga more than 1 hour daw. Napansin pa nito na walang kasama itong driver dahil nga nakababa yung windows nitong sasakyan at napansin pa na 2 beses lumabas itong driver para bumili ng sigarilyo. Walang CCTV dyan, di ba? Di ba? Walang CCTV. Sa dami naman pwedeng talonan, punta ka pa ng Baguio. Galing kang Maynila, kung talaga magpapatiwakal ka, doon pa sa... Hindi, yung mga tanong kasi mga kababayan natin nagtatanong, no, hindi lang naman tayo eh. Di ba? Hindi lang naman tayo. Kung talagang nangyari yan, tayo nakiramay na nga tayo kagabi pa eh. Pero ito, gusto ko lang ipaunawa na naging government official itong si Catalina Cabral. Kung ordinaryong tao to, ulit, hindi ko natin bubulat-latin, hindi ko natin tatanungin kung yan pribado, biglang may natagpo ang hindi nyo man makikita sa PH update yan. Hindi ko natin pag-uusapan yan. Pero dahil ito ay naging undersecretary ng DPWH, ibang usapan ho yan. At siya na isa sa mga tinuturo na may kinalaman dito sa mga maanumalyang flood control project. Kaya napakahalaga kung talaga nga bang nahulog siya, hinulog siya, o naghulog-hulugan lang sila. Di ba? Sa ngayon mga kapuso ay ongoing pa rin ang isinasagawang investigasyon ng PNP at nakipagtulungan na rin sila sa SOCO para malaman pa ang ibang detalye nitong nangyaring insidente. Yan muna ang mga latest mula. Okay, yun ho ang mga latest dito sa yun, actual footage ho yan ha. Yan yung pinagkahulugan nitong si Yusek Cabral. Ito, dito na ho tayo sa ang tawag dito sa press con ng PNP. DILG tayo. Pero tayo ho talaga dito mga kababayan, kung tayo tatanungin, gusto ho nating makita kung anong ba laman noong laptop nitong si Yusek Cabral, no? Kung sana meron tayong kopya nun bibigay natin sa mga otoridad. Ito ang laman. Na-backup na namin yung laptop nitong ito yung laman ng laptop ni Cabral, di ba? Lupit nun. Ito yung mga congressman, ito si congressman na, ganito yung ito yung insertion niya, ganito yun, di ba? Ang ganda ho nun, para tapos usapan. Tapos tingnan natin yung mga insertion nila kung nag-materialize yung mga project. Pagka hindi nag-materialize, yung kulong si Kong, tapos usapan, di ba? Dito tayo kay John Vic. About a major law enforcement operation led by our HPG and the BOC. Later on, we will also be discussing other matters concerning the death of Yusek Cabral. Secretary, your opening statement. Good morning. Magandang umaga sa inyo lahat. I will let si General Nartates brief you about the major accomplishment of the HPG first. General? Thank you, sir. Friends from the media, the Philippine National Police is announcing, magandang umaga, is announcing the confiscation of smuggled cigarettes led by the Highway Patrol group amounting to about 143 million more or less at binibilang pa. And during the course of investigation and documentation for the filing of appropriate cases, 3 personalities appeared before the investigators to bribe. Actually, it is not an attempt, but... Rekta na, GPNP, rekta na tayo dun sa kay Cabral. Wala kaming pakialam dyan sa HPG na yan. Walang kwenta yan, nanak ng toka.
Merong malaking iskandalo na bumabalot ngayon sa ating bansa at yun yung pagkakagurgur nitong si nitong si Catalina Cabral. Yung tipong galawang sindikato, marami ka nang malalaman. Kaya ganun yun eh. Di ba sa mga pelikula, di ba ganun, doon lang natin nakikita yun eh. Yung ito, marami ka nang nalalaman, Brad, kailangan ka nang ipaligpit. Oh. Yung mga nililigpit, mga kaibigan ng mga taga-administrasyon, tauhan nila. Ilinagay nila bilang mga USEC dyan sa mga ahensya na yan. So ibig sabihin ba yung naglagay sa kanila dito sa mga tao na to, sila yung sindikato, gano'n? Wala lang. Ayun, no. Punta na ho tayo dito kay Cabral na tayo. Okay? Next, Next. at 3 o'clock p.m., Oh. a certain Maria Catalina E. Cabral, former USEC of the DPWH, asked to be dropped off by her driver along Camp 5 in Cannon Road. The driver followed the instructions and left her there. Later at 5 o'clock, he went back to the hotel looking if she went back by herself. Not finding her, he reported the matter to the police. Upon reporting, at around 8 p.m., her body was found in the bottom of a ravine, approximately 20 to 23 meters high. Was her from the point from the height from the direct vertical descent that she was found. She was found unconscious and unresponsive, and was declared dead on arrival when she arrived in the hospital. We would like to reiterate, number one, she is still undergoing autopsy and a DNA test to make sure that it's really her. Baka budol-budol to di ba? So naninigurado lang tayo na siya talaga yan. We offer our condolences to the family. This loss must be very great to them, and at the time of death, it's nothing to make fun of. However, let me be clear. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Yan. Hahabulin namin ang lahat ng nakoyaman, buhay o patay. Kung ano man mayroong ebidensya, kukunin pa rin ng gobyerno ang lahat ng akbang na kailangan para maibalik sa taong Pilipino ang perang ninakaw. Yan. Yes. Ganyan yung datingan ng isang presidentiable sa 2020. Di ba, John Vic? Oh, kukunin pa rin. At ibibigay naman nila basta wag lang silang makulong. Okay lang yun eh. Kahit yan si Cabral, kung for example, buhay siya, balik nyo na lang lahat pero huwag kayong makulong. Pinakamagandang gawin dyan ibabalik lahat. Ipapalabas na wala ka na. Tapos kunin nyo na lang pero wag ako makulong. Sa lahat ng mga akusado, mag-isip-isip kayo. Death will not protect you. Death will even bring greater shame to your family. Face up to the charges, man up to the charges, answer the charges, and Sabihin mo yan kay Marcos Jr. Sabihin mo yan kay Adrian Bersamin. Yung mga dinidelibera ng pera doon sa ang tawag dito, diyan sa Diamond Hotel. Base dito kay Bernardo. Adrian Bersamin, Trigib Olivar, sabihin mo yun sa kanila. Hanapin mo sila. Hindi yung mga Diskaya. Walang kwenta si Diskaya. Dilis at sap-sap lang si Diskaya. Trigib Olivar, medyo pumapating na yan. Bumubuhaya na yan. Pinagkukulong nyo mga... be and have faith in the judicial system. Wala kaming faith. Sa totoo lang. Ngayong mga panahon na to dito sa administration na to, faith in the judicial system. Anong faith in the judicial system? Kulang pa ba yung sinabi ni Bernardo na dinidelibera ng pera sa ilalim ng diyan sa Diamond Hotel, yung mga undersecretary na yon, yung legislative liaison? 'Di ba? Tinawagan niya itong si Saldico tinawagan niya si Saldico, sabi ni Saldico para magpa-insert ng 100 million. Asan ang justice? Walang investigasyon. Tapos AI yung pagsasalita ni Saldico. Palakpakan natin ang justice system sa Pilipinas. Buisit na justice system na yan, oo. Yung mga sindikato pilit na nagtatago doon sa kung tawagin nila justice system.
To the Filipino people, we assure you that no one is sacred. That death or no whatever Di nga si Marcos Jr. hindi secret. act can protect you from the government recovering the stolen money of the people. We mean business. Kukunin namin, babatakin namin, ibabalik sa taong Pilipino ang lahat na ninakaw. Urur. Ang tanong, wala pang lagay sa akin yan ha. Di ba yun ang sinabi mo nung namimigay sila ng akap sa Cavite? 1 billion pesos. Wala pang lagay sa akin yan ha. Di ba ganun ka pa? Lang yun, babatakin. Sa Malacanang, iba binabatak nila. Ang bira. Okay? Any questions? Question ko. Oh. Ay, siya bagay, magkakaibigan nga pala kayo. Huwag nyo nang tanongin, anak ng toko, naglulukuhan lang tayo dito. Alfred Dalizon from People's Journal. Sir, good morning, sir. Saan po papunta itong mga sigarilyong to? Saka saan galing, sir? Na, kung galing ng customs, bakit hindi na-intercept before? Kay Catalina Cabral tayo, bigla tayo napunta sa coast. Yan problema sa mga ano natin, mga lang yata talaga tong mga to. The Highway Patrol, who is the one who interdicted these items, will answer. Based on the report na nakuha namin doon sa mga suspects, nanggaling ang port origin ay galing sa Bawan, Batangas, and they're going to deliver the loaded trucks sa Valenzuela area. Pero hindi na Ang kwenta yan. Forward na natin. Sec, balikan ko na rin yung punto nyo kanina tungkol kay Yusek Cabral. Yan. Na-secure na po ba yung mga belongings niya, mga cellphone? Yes, ano doon na. The cell phone will be analyzed later. We're asking it from the family kasi kinuha nila. So we're Dapat. gonna ask it later. We're also gonna have to ask access to the computer. Para sa pamilya nitong si Jose Cabral, kung ano man, hard drive, memory card, o kung ano man, i-clone nyo na lahat ng mga gadget niya. Ano nyo yan eh. Ika nga eh, merong nalalaman niyang kapamilya nyo, tulong nyo na lang sa sambayan ng Pilipino. Kung sino man ang mastermind, nawala ang inyong mahal sa buhay dahil napag-utusan yan. Diba? Tayo naniniwala na pag-utusan pero gusto rin niya kasi sumunod siya eh. Diba? Pero ang pakiusap ko dito sa mga kapamilya niya, i-back up nyo, i-clone nyo lahat ng file niya sa computer niya, kung hard drive yan, kung merong external hard drive, i-kopyahin nyo na lahat. Diba? I-back up nyo na lahat. Para kahit kunin ng DILG yan, kunin ng DOJ, kunin ng Ombudsman, may kopya na kayo. Kung ayaw yung ilabas ngayon, mas mainam na ilabas nyo na ngayon. Pero kung ayaw yung ilabas ngayon at alam nyo na mag-aalanganin din buhay nyo, huwag nyo ilabas. Ibigay nyo sa mga tamang tao, sila maglalabas. Di ba? Ganun lang ho. Ito yung pakiusap ko. Ito yung higa nga pakiusap ko sa mga kamag-anak nitong si Catalina Cabral. Kopyahin nyo. Kahit yung sa laptop lang, nandun daw pangalan ng mga proponent para malaman na sambayan ng Pilipino kung kanino nagpagamit ang inyong mahal sa buhay na itong si Yusek Catalina Cabral. The computers or laptops of Yusek Cabral. But that will have to be subject to a subpoena by the Sandigan Bayan or by the Ombudsman or the NBI in their investigation. So after na-retrieve po ng remains, na ibigay po sa pamilya yung mga... Parang ganun nangyari. Oo. Tama po ba yung protocol na? It was a crime scene. So there were lapses on the part of the investigators. But we are doing everything we can now para ma-retrieve lahat ng mga materials yan. And we are now going to mandate an autopsy and a DNA test para sigurado talagang ang manner of death, kung may foul play o wala. But from initial reports, walang foul play. May na-establish na po kaya sino yung huling kausap niya bago Wala. It seemed parang iniwan lang siya ng driver. Tahimik daw, iniwan ng driver, bumaba ng kotse, para mag-i-inspect lang daw siya. Parang normal sa kanila yan eh. Tapos pinalis na siya. Tapos nakita nila siya sa ilalim sa bangin, mga 8 o'clock p.m. Sa pagkakaalam niyo, si Yusek Cabral, gaano ba kalaking personalidad dito sa
issue na Kasama ito? siya, sa aking pagkakaalam, kasama siya ni Yusek Bernardo as the principal architects of the flood control scam. Uy, teka lang. Si Yusek Bernardo, sinasabi niya si Taig Olivar at itong si Adrian Bersamin, dinideliveran ng pera. Ito naman si President Remulla, ayaw umano ayaw imbestigahin nyo yung mga buhay pa yun. Habulin nyo na. Ikustudiyan nyo na si Adrian Bersamin at itong si di ba? Silang dalawa yan. Okay. Karen De Guzman of ABS-CBN. Good morning po. Sec, sabi po base po doon sa statement po nung driver, iniwan niya po yon si Yusek Cabral doon kahit pinapaalis na po sila ng mga pulis dahil nga po nasita na sila nung una. Sa tingin niyo po ba accurate itong statement ng ating driver or siya mismo ay pwede pong maging suspect or person of interest dito po sa kaso po ni Yusek? Until after the autopsy and after all the witnesses, everyone is considered a suspect na kasama niya beforehand. So you'll have the full report in maybe 24 hours after everything is done. Meron na po ba tayo nakalap na CCTV kung binalikan man po siya ng driver Wala doon sa eh. hotel? At that point of Cannon Road, wala na mga CCTV yan eh. Yun. Diyan yung lagi yung nagda-landslide. Oh. However, the family positively identified her already. But we cannot rely on that alone. Kasi, again, baka may budol play dito eh. Maninigurado pa tayo. Budol. Kumbaga, Sec, yung pumunta sa hotel, baka yung hotel po kaya may nakalap na po ba tayong CCTV doon? That's part of the investigation. Umalis naman sila sabay eh. Umalis silang sabay ng driver. Tapos, Budol play. wala naman kasama si Ano mo, amo Miss mo, Cabral. mahilig magbudol play yun eh. As of last report, walang kasama doon sa hotel. Tapos, umuwi na lang siya. O, baka ano-ano iniisip nyo Wala siyang kasama ron. Wala siyang kasama. Ikaw talaga puro kalandian nasa utak mo. O ano Kanya pong nga. ginagawa niya doon, sir? We don't know. Hindi namin alam. Taga-QC po siya eh. Taga-QC siya eh. Hindi ko alam. We have no idea. Pero Kasi sa, resigned na siya. Remember, resigned na siya so she doesn't have to time in and time out with us anymore. sa tingin niyo po may kinalaman po ito sa pagkakasangkot niya sa flood control? I would assume na she was undergoing severe stress sa nangyayari dito. But that's only an assumption. I cannot talk in behalf of what her mental state was. Miss Marlene Padiernos, Teleradio. Sir, Si Bangag kasi, itong si Adik kasi, report ng report sa mga nalalabasan ng warrant. Kasalanan ni Marcos Jr. yan. Kung ko tatanungin, si Marcos Jr. ang sisisihin dyan. Na-stress tong si Cabral, naknanto ka, bukas makalawa kung nalalabasan ng warrant nitong mga to. Sinunod ko lang naman ang utos nila eh. Baka ganun, di ba? Oo. Kaya yan ngayon, yan ang problema natin, di ba? clarification, sir. Yung cellphone at gadgets, sir, nasa custody na po ng pulisya for... Hindi, wala. Nasa custody ng family. Nasa family po po. Nasa family pa, pero dinequest na namin na makuha. Okay. Tapos, sir, nabanggit po ninyo kanina, nagkaroon ng lapses sa part po ng investigators. Can you elaborate po, sir? Well, any death of that nature is considered a crime scene. So there must be extensive investigation first before any and all information is released. However, tinurnover kagad sa pamilya yung katawan. There is a mandatory holding period na para makita ang lahat, and there were lapses in that sa nangyari. Alright, thank you po. Okay. Mon Gualvez of TV5. Sir, good morning. Clarification lang din. Yung victim identification, hindi pa ba enough po yun with the family? Hindi. Baka budol play di ba? Budol play, Baka ibang katawang ginamit, sabi ng pamilya, sila na yon. Pero baka tumakas sa ibang lugar. Di ba? Marami kasi nagbe-fake ng death certificate So, Yeah. naninigurado lang kami na siya talaga yan. Yan. Are there any statements na ho from the driver kung bakit sila nagpunta sa Cannon Road specifically? Wala. that area? Sabi niya lang, bumaba siya nung nagpababa sa kotse, iwan mo muna ako dito. And then, ayun, nawala na siya. Kasi wala nga CCTV dyan, hindi pwede sa Manila kung gagawin niya mga ganyang klaseng di ba? Lalayo ka po, pwede naman sa sa Manila, di ba? Pwede naman, pupunta ka pa ng Cannon Road, pupunta ka pa ng Baguio, pupunta ka pa ng Ion Hotel, di ba? Pwede naman. At base doon sa pagkukwento nung niya, yung driver bodyguard niya. Driver bodyguard niya na yun kasi wala siyang bodyguard eh.
ang tawag dito, maayos naman siyang kausap noong papunta sila o saan tayo kakain. Sinasabi naman niya, dito ikaw na bahala o ikaw naman bahala. Gumaganon daw yung yung si Cabral di ba? Sir, baka may mga initial investigation na rin kung prior this day or yesterday, meron ba mga natanggap na threats si Yusek Cabral, Wala former naman. Yusek? There are no indications of such. Wala rin sinabing pamilya. Miss Eunice Celario of Filipino Mirror. Clarification lang po, doon po sa bribe money, sino po yung nag-bribe po yung mga nagdi-deliver? Hoy, advice ko lang dito sa PNP, mga walang niya kayo ha. Pagka nag-press con kayo, iisang paksa lang. Huwag kayong patalon-talon. Sabihan nyo yung mga dito sa particular na panahon na to, tanongin nyo na muna about dito sa mga sigarilyo, smuggling. Pagkatapos ng 30 minutes, doon naman kayo kay Cabral, di yung patalon-talon. Hindi makakapag-focus yung baka talagang intention nyo, lituhin lang yung mga makakapanood ng video nyo, hindi wala silang maintindihan. Pino-forward na lang talaga natin para tuloy-tuloy yung kay Cathy Cabral kung ano yung initial findings ng PNP. Pambihira, magpa-press con na lang. Adik na adik din. Patalon tayo. Yun naman moderator. Teka lang unahin muna natin to. Dito muna tayo, focus tayo, 30 minutes. After 30 minutes, last question, wala na. Hindi na natin babalikan yan. Dito lang tayo kay Cathy Cabral. Hello po. Oh. So this is about Yusek Cabral po. Sir, Sa so inyo? we know it's an unfortunate event because she was a key Yes. witness who supposedly knows all the proponents of anomalous projects in the past 3 years. So sir, how can we ensure na lahat ng iba pang possible witness in this flood control scandal are encouraged to go to authorities, divulge what they know, and rather than avoid the investigation through whatever means possible? Like, are we also tracking the possibility of them being threatened by bigger fishes po? Of course, that's all supposition. But what we are doing is that no matter what you do, the law will go after you. So, in life or in death, the wheels of justice will turn. So, kahit anong gawin nila, tumakas sila, hahabulin pa rin sila. Correct, tama yan. Kaya si Marcos Jr., hahabulin ho yan ang sambayan ng Pilipino pagkataas ng termino niya. Kahit anong gawin niya, aabutan siya ng hustisya. Ika nga hindi makakatakas si Bangag sa mga kabalbalan niya na yan. Sigurado ho yan mga kababayan. Sa mga nagagalit na galit ngayong mga panahon na to dahil kawawa ang sambayan ng Pilipino dahil sa pamumuno nitong Bangag na to, aabutan din ho yung adik na yan base dito kay Senator Amy Marcos. Thank you. Okay. Mr. Juan Antonio of IBC. Okay. Ms. Edniel Parosa of DZRH. Mr. Edniel. Check. Gaano ka-importante or ano yung naging epekto nung pagkawala ni Yusek Cabral doon sa ongoing probe ng Ombudsman? I understand may mga legal processes na rin siya dapat kaharapin, investigation sa ICI. Yes. Anong nawala, sir? At saka anong assurance, sir, na may steps pa tayo? Binanggit mo kanina na ongoing yung gagawin natin to... Ongoing yan. The Ombudsman and the DOJ are actively pursuing all leads and all players in this flood corruption scandal. So far, she has been tagged as one of the suspects dito. As one of the masterminds in the flood control scandal. As Yusek for planning, siya nagsasabi kasi kung ano ang kailangan gawin. Siya nag-a-approve. So, siya ang naglagay kung saan pwede maglagay ang pera. Siya nagsasabi kung sino ang approved projects. So, kasama siya ni Yusek Bernardo sa nag-a-approve ng lahat niyan. O yung mga dinideliveran ng pera ni Yusek Bernardo, di kayo interesado doon, Secretary John Vic? Hindi ba kayo interesado doon? Ba't dito lang kayo kay Cabral? Ito si Bernardo, kung silang dalawang magkasama, di ba? Meron na siyang binanggit na mga pangalan. Traiji Bolivar, Adrian Bersamin. Bakit yun hindi nyo nababanggit? Sir, for context lang, kapag may deceased na suspect or someone, yung mga investigasyon na kinasasangkutan niya, ano mangyayari doon? Tuloy pa rin. Tuloy pa rin yun. May money trail at evidence trail pa rin nahabulin Titignan pa rin yung assets niya, kung nagmamatch yung assets sa income.
titignan yung cash flow, tignan na ng link kung saan dumaan ang pera, kung magkano dumaan sa kanya, at doon ang magiging subject ng civil forfeiture ng gobyerno sa kanya. So tuloy sir yung pagbawi natin ng assets. Tuloy ang pagbawi ng assets. If Yun. proven guilty, Kailangan bawiin yung mga yan. Anak ng toko. Sayang naman. Bawiin again, natin. may due Bigay process natin dun sa mga adik. tayong titignan. So, iimbestigahan pa rin yun. Wala ho tayong lusot sa budget. Magnanakaw sila. Sa mga babawiin, magnanakaw pa rin sila. Lahat ho nanakawin likes nga mga adik. And if now that she's not around to defend herself, maybe her family will defend her assets. Thank you, sir. Ms. Naomi Almohano of A to Z, you're good. Jairo Boledo of Rappler. Okay na. Hello, sir. Morning po. Sir, doon sa I understand na hindi pa kilala yung may na ano na po man na-establish na mga taong kinausap niya. Pero grabe yung noon ni Cabral. No? Laki ng noon niya siguro kaya sobrang talino nitong ali na to. Nabobo lang siya kahapon. Pero grabe yung noon niya. No? Ganito kalaki. Yung tipong laki ng noon nitong ali na to. Ang bihira. Ang laki talaga ng noo niya. Kaya siguro sobrang talino. Wala pa. Talinong mag-isip ng kung sino yung gagawing proponent. It's in too soon. It's barely been 14 hours. So, ini-establish pa namin yung mga CCTVs ng hotel kung may pumasok o wala. But as far as we know, according to the driver, wala siya kasama doon sa hotel. Sir, based on the investigation so far, discussion with the family members, suicidal daw po ba si Secretary? There were no signs. Wala kang alam na ganyan. Tingin ko hindi siya ganyan. Wala siyang history na ganyan. Kasi ano ho siya eh. Hindi, ang dami ho niyang PhD eh. Di ba? Ang taas ng educational attainment niya. Malupit ho mga kababayan. Tinignan ko yung niya, yung mga pinag-aralan niya eh. Baka isa ho doon, di kaya. Anak na to ko. Hindi ho kaya. Matalino yung ali. Magaling yung ali. Kaso ginamit niya lamang sa pag-iisip ng kung sino pwedeng gawing proponent. Yun ang problema. Usually in these cases, and a lot of us have gone through it, I myself have been witness to it, you really can't tell when these things will happen. Rarely are there signs na suicidal o hindi. Last lang po from my end, paano po yung magiging chain of custody ng devices through subpoena po? So, through subpoena ng PNP. Okay. A follow-up question from Ms. Gwen Latosa of PCIJ. Sir, are we doing any cautionary measures so this doesn't happen again for other possible witnesses? Like All witnesses are now under custody and protective custody ng DOJ. yung mga hindi pa po nahuli, baka kasi Again, so we cannot establish that until the entire evidence trail is found. So they will be found. Nag-inumpisahan na yan. But you're talking about the DPWH having 42,000 projects. Parang ganun sila, 42,000 projects. Tapos, so far, they've only investigated, of the 42,000, yung flood control pa lang in-investigate nila. So, there's a lot to be uncovered. Okay, thank you. A follow-up question from Mr. June Veneracion. Question for General Tates. Sir, kanina sinabi ni Sec. John Vic Rimulya na obviously karoon ng lapses doon sa pagpreserba ng crime scene. Obviously, nawala nga po yung mga cellphone na punta sa pamilya. What happens now to those who drop the ball? Okay. Again, continuously nag-iimbestiga tayo. Sa mga pamilya, i-back up nyo na yan. I-back up nyo yung laman ng mga cellphone nitong si gawin nyo, nyo na rin, protection nyo na yan, di ba? I-back up nyo yung mga file ng Catalina Cabral, ng kapamilya nyo. Of course, we don't like stones left unturned, no? O, kailangan natin makuha lahat ng angulo. Good for the family such that to dispel, cover up, whitewash, or whatsoever. And we could have a intellectual and or proper assessment to the cause of the death of Miss Cabral, no? Is there something or someone that nagtulak sa kanya para gawin yon? Either tinulak siya or
yung sarili niya na mismo ang nagsabi na gawin niya yon. Okay? So, lahat po kailangan ma-answer. Katulad niyan, marami kayong speculations right now. We would like to answer that. And we would like to inform the family kung ano yung tunay na nangyari. Ano ang nakikita natin ngayon? Of course, sabi nyo, we would like to have an autopsy, we would like to have a DNA. Of course, with finality, makita natin through science ay siya mismo ang Miss Cabral. Correct. Why? Yung cellular phone, kailangan makuha natin. Of course, we would like, we cannot read somebody's mind, no? But perhaps, yung from the moment na namatay siya, or hours before that, or days before that, he left some signs that Kailangan mabura yun. Kailangan malaman yun kung sino. Mali. Kaya hindi mabura. Kailangan malaman yun kung sino. he will be doing this. And we would like to find out. So ang tanong ko po, ano pong pwedeng gawin doon sa mga police na hinayaang mapunta yung mga ibang pieces of evidence doon sa pamilya? Ano po ang pwedeng gawin sa Well, we will remind them kung ano yung tamang gagawin. May mga procedure tayo. Yeah. First, the information Ay, sa was mga procedure natin. the bag with cellular phone was inside the vehicle. Inside the vehicle. So, yung driver ang nagdadrive nun. And the driver, of course, ay siya lang nagdadrive nun sa sakyan. Hindi naman sa kanya yon. So, supposed to be yung persons of interest. So, lahat naman na iimbestigahan, including the driver and others who may have information to the incident. So yung sasakyan, kailangan dapat na-assist din natin yon or subjected for investigation. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Ang sigurado ho natin dito, yung isa sa mga makakapagturo sa mastermind, kagaya nitong si Cabral, marami naman yan eh. Nandiyan pa si Adrian Bersamin, si Amena Pangandaman. Naku, marami pa silang gugurgurin. Pahalinunat. Gugurgurin sa stress. Marami pa silang gugurgurin sa stress. Mai-stress, magpapatiwakal. Tapos ang usapan, kukunin yung mga ari-arian. Di masaya yung mga taga-Malacanang. Siyempre mababawi nga nila. Lahat naman minamasamaan yun eh. Malinaw natin ang Pilipinas. Huwag magpabudol sa mga adik.